Hello mga kabayan, ito na naman po inyong Junjun at meron naman po tayong isang video na kung saan tayo po ay magre-react. Nako, itong video na to parang gusto kong kamutin yung yung utak ko sa ginawa o mga sinabi nito ni Franz Castro, Hindi ko talaga alam paano siya naging congresswoman. Siguro dahil sa party list nila, sila yung nagre-represent. Pero grabe po yung niya, yung pang kasinungalingan. Pag narinig niyo po, parang hindi na siya tamang mag-isip. Parang wala siya sa sarili niyang ulirat. Na kung saan po na kung saan. Ako po, wala akong makilalang rebelde, wala po akong kilalang mga komunista, pero yung mga napapanood natin sa pelikula, di ba? Ganyan po ang ginagawa nila Yung bang naglalagay sila ng mga idea sa utak ng isang tao o naglalagay sila ng mga laman sa kanilang mga salita para madungisan ka. Di ba? Kaya nga itong si Franz Castro hindi umubra kay VP Sara Duterte kasi bawat may sinasabi siya natatandaan ng Vice President Ngayon naman kung ano-ano sinasabi niya tungkol naman sa dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Tatay Digong. So panoorin po natin ang video at kayo na po mga kabayan ang humusga kung nasa tamang pag-iisip ba ito si Franz Castro kahit na sinasabi na nung tinatanong niya na hindi nga. Pero naglalagay kasi siya ng mga yung mga para bang palabok. So panoorin po natin ang video. Again, this is Junjun. So you have 5 minutes. Thank you, Mr. Chair. Konti lang po ito, tungkol dito sa drug war. So, bilang isa sa Colonel, bilang po isa sa pinakamataas isa sa mga matataas na opisyal ng PNP, at dahil kayo rin po ay na-involved dito sa drug war ni dating Presidente Duterte. So masasabi niyo po ba na itong drug war ni Presidente Duterte ay gera ng mga drug lords? Siguro, ma'am, ganun. Well, Obvious sa na gera ng mga drug lords, ang mga naapektuhan ay libo-libong mga kababayan o mga inosente rin. O kung mga user man yan, mga medical medical cases, mga drug pusher yan, may problema sa economics and medical mental health. So, kung sinasabi niyo pong gera ito ng mga drug lords, so ibig sabihin, sinasabi niyo rin na si Duterte ay isang drug lord. Of course not, ma'am, but sa umpisa, yun ang pagtingin ko na talagang para sa mga drug lord. Pero ngayon, natapos ang mission ko, yung accomplishment na ako na nasali, so ako magsasabi na ang kompetensya lang ang trabaho, hindi yung sa kanila. Parang ganun lang, Your Honor. Yes, kompetensya ito ng mga drug lords, tama po ba? Yung war on drugs ni Duterte. Hindi para tapusin talaga yung yung droga, yung problema natin sa droga. Well, tumigil pa siya pansamantala, pero nagtuloy-tuloy pa rin. Ang problema talaga doon ay yung saan yung supply, saan yung mga distributors, at ang problema diyan talaga yung mga drug lords. So, sa mga nakaraan kasi, Colonel, may mga nag-testify din na talaga nagpapatunay na yung kahit na yung mga Chinese drug lord ay ini-eliminate or ni-neutralize. Malamang dahil ito ay kakompetensya doon sa kasi kakompetensya doon sa trade ng drug. So, may nagsabi kasi si Arturo Las Cañas that Duterte is the lord of all drug lords in the southern Philippines. Naniniwala ba kayo dyan? Hindi, Your Honors, but I would like to tell you, Your Honors, na hindi naman sila parang magkasalungat, Your Honors. Ako isinali sa drugs ni CPNP. Yung mga CPNP nag-follow kay Senator De La Rosa.
Pero si President Digong, from his mouth, na-cleared ako. Hindi siya nag-confirm na ako kasali. In that moment, Your Honor, na tinanong siya ng media, na-cleared ako. Kaya sa akin naman, in fairness, Your Honor, no, sorry, parang pagbigyan din natin ng credit yung presidente na sa ginawa. But sa paligid niya, yun ang mga number one na naggawa na hindi alam ng presidente. Sorry talaga, Your Honor, kung yun lang ang sa pagtingin ko ba. Okay, so baka naman baka naman medyo nahiya ka lang dito na sabihin. Pero siguro sa executive session ay titignan natin 'yan kasi talagang ang nakikita natin sa mga naiimbestigahan natin isa lang talaga yung yung motive nitong war on drugs. So unang-una nga nagkaroon talaga ng maraming patayan. Recognize, you have 5 Thank- minutes. So ayan na nga po mga kabayan, napanood natin yung video. Ano po sa palagay nyo, no? Sabi sa inyo, wala sa tamang pag-iisip to si Franz Castro eh. Biro mo si Tatay Digong pang Lord of all drug lords. Di ba? Tapos ang po nun, may mga sinasabi pa siya doon sa bandang huli ng video, no, na baka nahihiya ka lang sabihin dito. So sa executive session, titingnan pa natin yan. Hindi na kailangan ng executive session or kung saan tatanungin nila yung police na yon, kung general man yon or colonel yata yung police kasi nasagot niya na wala nga so ganun po kasi yung mga mga rebelde, yung mga komunistang grupo, naglalagay sila ng mga parang alam mo yun, idea sa mga sinasabi nila, no, na sila yung mga mahihinang siguro mag-isip na mga tao, yun yung nila, naakit nila. Pero yung kung matalino ka, mahalata mo na meron silang ibang gustong gawin. Samantalang itong si Franz Castro ay convicted child abuser, kidnapper. So, paano tayo maniniwala sa kanya? Una-una, dahil alam naman natin yung sinasabi niya, walang laman. Pangalawa, kung meron mang lumalabag sa batas, siya yun. So, hindi ko mawari kung ano ba yung parang pakinabang niya dito. Kasi parang makaganti lang. Siguro, yun lang wala kang ibang maisip Di ba po, sa mga pinagsasabi niya na, alam mo yun, parang nabaliw na siya sa mga sinasabi niya. So ayan po mga kabayan, ito yung Junjun. Junjun is out!